Hello po ulit. Andito na ako, medyo okay na ako, hindi na ako ninenervyos. So, nagdasal lang ako, then ulit ako kasi parang mas ang gaan sa pakiramdam. Sobra pong gaan sa pakiramdam. Yun, share ko lang po, then ito po yung aking Quran. Okay, ito po yung aking Quran, Tagalog and English version. And almost 6 years na akong balik Islam. And this whole story of Quran is almost 7 times ko na po siyang nabasa. Whole Quran. Lahat po ng nakasulat dito is nabasa ko na. At yung iba na nakasulat po dito is lahat is nasa puso ko na. At hindi ko na makakalimutan. Istorya ni Yusef, ni Abraham, ni Adam at ni Eva, kung paano nilikha ng Panginoon, na lahat ng tao ay nag-umpisa sa paglikha ng Panginoon kay Eva at Adan. Okay po. Doon tayo nagmula sa lahat. Nung unang panahon, wala pang tao kahit isa. Pero dahil mabait ang Panginoon, nilikha niya ang tao na si Adam. Yun ay si Adan sa Tagalog or sa English. At sa Arabic naman, si Adam at si Hawa. Si Hawa. Yun po yun. Na doon sa Quran, dito sa Quran natin, dito po, nakasulat po dito na kung paano nilikha ng Panginoon si Adam at si Hawa. Si Adam ay nilikha ng Panginoon sa putik. Nilikha po niya ang si Adam sa putik para maging tao. At binugahan niya at nilagyan ng espiritu ng Panginoon. Okay po. Then, nung panahon na yon, parang sinabi ng Panginoon na may kulang. So, ginawa niya ang partner niya na si Eva. Iyon si Hawa. Sa Arabic po ay Hawa. Ang pangalan naman niya sa English ay si Eva. Yun po yun. Then, nung panahon na yon, sinabi ng Panginoon na simula ngayon, kayo ay maninirahang dalawa sa paraiso. Ayun po. At noong sinabi ng Panginoon na basta maninirahan kayo sa paraiso, kainin nyo ang lahat ng gusto nyo kainin, basta wag nyo lang lalapitan ang isang punong iyon. Iyon ang ipinagbawal ng Panginoon. Iyon pa yung nakasulat sa Quran, which is sa mga Bible at saka sa is nakasulat din. Kaya lang hindi na kasi masyado ma-memorize ng iba at karamihang tao dahil hindi na naituturo. Okay po. Pero yun po ang nakalagay dito sa Quran, which is noong Kristiyano naman ako, nagbabasa din ako. So, alam ko na ang pinagmulan ng tao ay si Eva at si Adan. Okay po. Then, noong mga panahon na yon, sinabi ng Panginoon na huwag nyo lalapitan ng punong ito at kainin nyo ang lahat ng gusto nyong kainin. Yun ay hindi ipinagbawal ng Panginoon. Ngunit may isang bagay siya na sinabi na huwag nyong lalapitan ang isang punong ito. Yun ay sinabi ng Panginoon para paalalahanan si Eva at si Adan. Ang nangyari, dahil doon sa ahas, ibig sabihin si Satanas yun, si Satanas, parang inanuhan niya yung si Eva kasi ang pumitas ng prutas doon sa puno. Then, ang ginawa ni Eva, dahil asawa niya si Adan, hinati niya sa gitna. Pinaghatian nila. So, si Eva, ang kumuha nung bunga sa puno at siya yung kumain nun. Ngayon, ang nangyari, dahil sa sinabi ng Panginoon na huwag niyong lalapitan niya kasi nakinig si Eva doon sa ahas na paligoy-ligoy doon sa puno at sinabing, wala namang sinabi ang Panginoon na kung lalapitan niyo yan ba ay mamamatay kayo or magiging anghel kayo or ano pa man. So, hindi naman sinabing bawal kainin. Ang sinabi lang ay bawal lapitan. So, ang nangyari, kinain pa din. So, ang nangyari, pinarusahan sila ng Panginoong Allah, ng Panginoong Diyos. Sa Pilipino Diyos. Allah, Diyos ay iisa. Okay po. Nung time na yon, sinabi ng Panginoon na, yung palang pagkakalikha kay Adan, na sinabi ng Panginoon sa mga anghel na magpatira pa kayong lahat kay Adan. Then, nagpatira pa ang lahat ng anghel kay Adan dahil sa paglikha ng Panginoon. Dahil sa Adan, ang nag-iisang tao na nilikha ng Panginoon na nakakaalam kung ano ang pangalan ng lahat ng mga anghel. Si Adan lang ang nakapagsabi kung sino at anong pangalan ng lahat ng mga anghel. Bukod tanging si Adan ang binigyan ng Panginoon at pinagkalooban kung paano niya makikilala ang lahat ng anghel na nilikha ng Panginoon.
Then, nung pinapanikluhod ng Panginoon, may isang ano na hindi nanikluhod. Iyon ay si Jin siya. Siya ay si Satanas. Sinabi ng Panginoon na manikluhod kayong lahat kay Adan. Then, sinabi naman ni Iblis or si Satanas, sinabi niya na, hindi ako maninikluhod dyan dahil siya ay nilikha mo sa putik, samantalang ako ay nilikha mo sa apoy. O, diba? Kasi ang tingin ni Adam, ang tingin ni Satanas sa sarili niya, siya na yung pinakamataas na nilikha ng tao, which is hindi. Okay? Then, nung nagkasala na silang dalawa, sinabi ng Panginoon na simula ngayon ay bababa kayo sa lupa na magkakaaway. Dahil sa nakinig kayo sa ni Satanas na hindi nyo pinakinggan kung ano yung sinabi ko, then parurusahan ko kayo. Nagsabi naman si Adan na, Panginoon, patawarin niyo po kami sa pagkakasala namin at kung ano po ang inyong pahintulot ay ganon. Parang medyo na ako ngayon. Tapos yun po. Tapos noong ibinaba na sila sa mundo, itong si Adan, ibinaba si Adan sa Selenka. Sa Selenka siya ibinagsak. Selenka ba? Tama ba ako? Sa Selenka ata siya binagsak. O Bangladesh. No, Selenka. Sa Selenka siya binagsak ng Panginoon. Doon siya binagsak. Tapos, si Hawa naman, ibinagsak ng Panginoon si Hawa dito sa Jeddah. Sa Jeddah po siya ibinagsak. Iyon po yung yung mga napag-aaralan ko lang at nandito na sa utak ko na hindi na mawawala. So, kung meron pong mali, i-remind nyo na lang po ako para mas maunawaan ko. Kasi po gusto ko lang mamahagi kung ano yung alam ko at napag-aaralan ko. Tapos, nung mga panahon na yun, walang cellphone, walang TV, walang kahit ano, walang sasakyan. Ngayon, dahil magkalayo na sila, si Adam at si Hawa, ang sa puso ni Adam is may kulang sa kanya. So, inisip niya, nasan yung asawa niya? So, hinanap niya yung asawa niya kasi nga may kulang sa pagbaba niya dito. Magkalayo sila eh. Then, hanggang sa naglakad ng mahabang panahon si Adan. Naglakad siya hanggang nakarating siya dito sa Maka. Ito naman si Hawa dahil babae, yun naman si Eva. Si Hawa dahil babae, alam mo naman tayo mga babae, medyo mga tamad, pero hindi siya naglakad ng sobrang layo. Pero nakarating din siya dito sa Maka at dito sila nagtagpo ni Adam at ni Hawa sa Arapat, sa Mount Arapat. Then doon humingi ng kapatawaran muli si Adam para sa Panginoon. Then hanggang sa nagkaroon na sila ng mga anak, na si Adam, nagkaroon na sila ng anak na si Cain at Jebriel. Si Cain at saka si Abel. Yon yung magkakapatid na may kakambal na mga babae. Noong panahon na yon, dahil nga mga wala pang tao sa mundo, so hindi pa bawal mag-asawa ang babae sa lalaki na magkapatid. Kasi nung panahon na yon, sila pa lang ang tao sa mundo. Si Adam, si Eva, si Cain, si Abel, at yung mga kakambal nilang babae. So, ang ginawa ng Adam, pinapangasawa yung kakambal ni Abel kay Cain at yung kakambal ni Cain kay Abel. Ang kaso, si Cain ayaw niyang pumayag dahil ang gusto niyang mapangasawa ay ang kakambal niya. Kasi mas maganda yung kakambal niya kaysa sa kakambal ni Abel. So, ang ginawa ngayon ni Cain, dahil hindi siya pumayag, ang ginawa niya, pinatay niya yung kapatid niya na si Abel. Parang sa totoong buhay, sabi ko nga, kahit nasa Quran kasi na nakalagay doon na pinatay niya na kasi si Abel. So, ang kasi is kahit patayin mo ako, nakita ng Panginoon kung ang ginawa mo, siya ang magpaparusa sa'yo. Parang ganon. Parang sa akin, kahit saktan ako ng mga kapatid ko, okay lang. Basta alam ko, kung ano yung kaya kong gawin, gagawin ko. Kahit wala akong ginagawang masama, okay lang. Basta, yung kaya kong itulong gawin sa ibang tao na parang masama pa or something na Basta, para sa akin mga kapatid ko, sobrang mahal ko. Mahal ko lahat ng kapatid ko, nanay ko, pamilya ko, kahit minsan
Basta, mahal na mahal ko sila. Buong pamilya ko. At napakaswerte ko. Bakit? Kasi Muslim ako. Yun ang isang. Sa amin, lugar namin, sa Pangil, Amadeo, Cavite, is ako ang pangatlo. Kaunahan akong nag-Muslim sa mga taga-Pangil. Sa buong baryo namin, sa Pangil, Amadeo, Cavite. Sa Pangil, Amadeo, Cavite, ako po yung pinakaunang naging Muslim sa buong baryo namin. Kaya po, proud ako na maging Muslim. At sabi ko nga po, napaka-bless ko kasi natututo ako at mas nagiging mahalaga sa akin ang Quran kaysa anong salapi at alahas na meron dito sa mundo at kayamanan. Kasi sabi nga, ang buhay sa mundong ito ay paglalaro lamang. Ang buhay natin sa kabilang buhay ang katotohanan. Yun po yun. So, dito po, ang buhay natin is isang paglalaro lamang. Hindi po ito yung katotohanan. Sabi nga, pag namatay tayo, sa atin, hindi natin madadala kung anong karunungan natin meron tayo dito sa mundo. Kung gaano tayo katalino sa math, kung gaano tayo katalino sa English, kung gaano tayo katalino sa lahat ng bagay. Pero, ang tanging madadala natin pag tayo namatay, tatanungin tayo sa ating kamatayan. Sa araw ng muling pagkabuhay, tatanungin, anong relihiyon mo? Ayun yun. Anong relihiyon mo? Parang, i-correct nyo ako if I'm wrong, ha? Anong relihiyon mo? Isa. Sinong propeta mo? Pwedeng sabihin propeta Muhammad, propeta Jesus. Kasi it's all prophet From prophet Muhammad, Abraham, Adam, Gabriel kasi Anghel Gabriel. Siya Tapos, sinong Panginoon mo? Yun si Allah. Yun ang Diyos na lumikha sa ating lahat. So, yun po. Medyo medyo tense pa ako. So, pero i-guide niyo po ako. Basta if may mistake po ako, send niyo lang po sa akin para at least makokorek ko. O, ganun po. Tapos yun, nung mga panahon na yun nga na nangyari, namatay na, namatay. Hindi, napatay ni Cain, si Abel. Then, hinayaan niya lang yung kapatid niya na nandun sa ibabaw ng dalampasigan. Tapos, may dumating na uwak. Tapos, yung uwak na yun, nagkaykay siya ng para ilibing yung katawan ni Abel. Then, nagkaroon ng nasabi si Cain na si Gabil at saka anong pangalan nun sa Arabic kasi medyo nakalimutan ko na pero nandito. Alhamdulillah. Basta shisma. Kalishway. Tapos yun, nagsabi doon na sana kaya ko ding humukay ng para sa aking kapatid. Kung hindi pa niya kasi nakita yung uwak, so hindi niya marirealize na dapat itinago ko ang bangkay ng aking kapatid. Kumbaga yun, sa kanya na-realize na sana nagkaroon din siya ng lakas ng loob para gawin kung ano yung nagawa ng uwak. Ayun po yun. Then, saan pa ba ako mag-umpisa? Okay. Pagka po nagdadasal ako, this is 100 times. Okay? This is 100 times po. Ang tawag dito ay subha. Ito po, kumbaga sa Pilipinas, is rosary. Okay po. Pagkatapos ko po magdasal, okay po, kasi gusto ko mas makaalwan ng pakiramdam at mas gumaan ang buong araw ko sa maghapon. Minsan 1 hour akong nakaupo ng Fajr until 6:30 in the morning. Dahil minsan, kadalasan wala dito ang asawa ko dahil po kami ay 2 asawa niya. May una po siyang asawa at ako po'y pangalawa. Iyan po'y patakaran at kung anong meron ng unang asawa, meron din po ako. Hindi niya ako pinagtatrabaho dahil siya ang nag-uubliga sa lahat ng pangangailangan ng mga anak ko. Yun po ang kabutihan ni Allah. Tapos po, ito pa po ang kagandahan. Ito po, 100 times ako nagsasabi ng Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Ito po, 100 times. Okay po? Sunod po ng pagkasabi ko ng Allahu Akbar, Astaghfirullah, 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 100 times po. Okay po? Yun pong Astaghfirullah, ang ibig sabihin ng Allahu Akbar, si Allah ang pinakadakila. Ang Astaghfirullah, patawarin po ako ni Allah, patawarin po ako ni Allah, patawarin po ako ni Allah. Arabic po yun, tinatagalog ko lang. Sa English, wag na, medyo mahina ako doon yan Okay. Then po, after nun,
After kong masabi ang Allahu Akbar, Astaghfirullah, susunod naman po doon, Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Okay po, 100 times din po 'yon. Yun po, wala pong pahinga 'yon. Basta subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, wallahu akbar 100 times. Then ang sunod po nun, pagkatapos ko na ulit siya masabi ng subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 100 times, sunod naman po doon yung la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa Allah kullu syai'in qadir. Okay po? Yun po yung 100 times ko din sinasabi. So la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa Allah kullu syai'in qadir. Ayun po. Medyo hindi ko pa siya masyado sa Tagalog, pero medyo sira na po to. Pero ito po yung isa sa paborito kong salita ng Panginoon. Okay po? Sana yon. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Okay po, ipapaliwanag ko maya-maya pag nakita ko. Okay po. Then pagkatapos po nun, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi 100 times. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi. Sunod po nun, Subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Subhanallahil azim 100 times. Okay po. Yun po. Ang ibig sabihin ng Subhanallahil azim. Sandali po. Medyo hindi pa ako masyado kaluwalhatian sa ala. Ayun po yun. Subhanallahil azim. Tapos yung alhamdulillah, salamat sa Panginoon. Yun po yun. Kasi medyo hindi po kasi nauunawaan ng ibang Pinoy, ibang mga Pilipino at kapwa ko, mga Pilipino natin, mga Pilipino, kung bakit at ano ang Arabic, dahil mahirap ang translation ng salita ng Arabic sa Tagalog. Talaga pong napakalayo. Paano yung ibang mga hindi nakakapag-abroad at hindi naman talaga nakakarinig ng salitang Arabic? Talaga pong malaki yung hindi pagkakaunawaan kasi po, ang salita ng Tagalog is malayo sa salita ng Arabic. Ayan po. Sandali lang po. Kaya ang akala ng ibang tao is ang salitang Arabic is kung sa ibang tao na mga hindi nakakarinig is talagang matatakot ka po. Ako po sa totoo lang, first time ko nandito when I was 17 years old in Saudi Arabia, ako po yung nangatulong. Nangatulong po ako, pero alhamdulillah sa bait ng Panginoon nandito na ako ngayon. At dati hindi pa ako Muslim, pero ngayon Muslim na po ako. Okay po. Doon sa pag dito kasi nagsasala, meron silang tinatawag na hayalat salah, hayalat salah. Tumatawag doon, ibig sabihin, gumising na kayo at magdarasal tayo. Okay po, sandali yung aircon ko, naglolo ko na naman. Tapos po, asan na tayo? Subhanallahil azim, dun sa subhanallahil azim, yung pag dito ng 100 times. Subhanallahil azim, subhanallahil azim, subhanallahil azim. Sunod po, pagtapos ko na po yung nasabi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban kay Allah. Yun po yun. Ang ibig sabihin po ng la ilaha illallah, wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban kay Allah. Yun po yun. Then, sa huli po, na sinasabi ko lagi, meron kasing iba pang salita na hindi ko masyado panas na pag-aaralan. So, inshallah, matutunan ko lahat. Meron doon, pagkatapos ko sabihin ng la ilaha illallah, wala hawla wala quwwata illa billah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Yun po ay 100 times din. Ang ibig sabihin po ng wala hawla wala quwwata illa billah ay walang lakas at kapangyarihan maliban kay Allah. Yun po yun. Walang lakas at kapangyarihan maliban sa Diyos. Walang lakas at kapangyarihan maliban sa Diyos. O di po ba, ang sarap sa pakiramdam ng
mga salita ng Muslim na inaakala ng tao is hindi mabuti. Pero alam nyo, sa totoo lang, sobrang sarap sa pakiramdam na wala kang naaagrabyadong tao, napupurwisyo, bukod tangi makapagbigay ka, makapagbahagi ka sa salita ng Panginoon, is ikinalulugod ko po na ako, bilang Muslim, proud po ako. Proud akong maging Muslim. As in, sabi nga, nakalagay nga sa Quran na sabi, darating ang panahon na pag edad mo ng 30 at 40, saka mo mauunawaan kung ano talaga ang Panginoon sa atin, kung sino talaga siya. Sabi nga, 'di ba? Ano bang purpose ng paglikha ng Panginoon sa mga tao? Anong dahilan bakit tayo nilikha ng tao? Ang dahilan ng Panginoon bakit tayo nilikha? 'Yun na yung sambahin siya. Walang kahit sinong dapat tayong sambahin maliban sa Kanya. Sa araw-araw na buhay natin, huwag natin hayaan na lumampas ang araw na hindi tayo nakapagpasalamat sa Kanya. Kasi siya yung nagtuturo sa atin kung saan tayo mapupunta. Yung gabay na alam natin na makatutulong sa spiritual natin. Yun lang po. At saka sabi ko nga, mas masarap mabuhay na nakapamamahagi ka. Siguro pag namatay ako, masaya na ako mamatay kung sakali kuhanin ako ng Panginoon. Kasi sa ating lahat, alam natin kung anong kaarawan natin, kung ilang taon tayo. Ngunit, hindi natin alam kung ilang buwan, ilang araw, at saan, at anong oras tayo mamamatay. Bukod tanging si Allah ang nakakaalam. Diba? O, naiiyak na naman ako kasi masarap, sa totoo lang ngayon lang, masarap mamahagi sa mga tao gustong makinig. Totoo, ayoko. Noon ko pa gustong mamahagi ng salita ng Panginoon na nakakalimutan ng tao. Na sana sa mga school, sa mga paaralan, sana huwag nating alisin kung ano yung mga nakasulat sa Bible, sa Quran, sa Torah, sa Ebanghelyo. Yun nakasulat na salita ng Panginoon at itinuturo ng Panginoon. Sinabi nga, mahalin natin ang salita ng Panginoon kasi ito yung magiging baon natin sa kabilang buhay. Kung hindi ko hinahangad na maging matalino ako dito sa mundo or pinakamayaman sa mundo. Pero hinahangad ko na sana lahat ng nilalaman nito masaulo ko. Kasi yun lang yung madadala ko pag namatay ako. Kaya sana yung ibang tao na akala, mga hindi nagpapahalaga kung ano ba tayo dito sa mundo, bakit ba tayo nilikha ng Diyos. Sana pahalagahan niyo ang Diyos kung na lumikha sa ating lahat kasi nilikha na tayo dito para sambahin siya, para sambahin lamang siya. Kaya sana po, huwag tayong makalimot sa umaga kahit sa konting pasasalamat sa Kanya. Hindi man po katulad sa amin at sa tuwing kami nagdadasal is talaga po kami po yung nakapokus. Hindi na po namin kailangang ipakita kung paano kami magdasal at paano ang way ng pagdarasal namin. Dahil nakikita ng Panginoon yun. So, hindi na po namin kailangang ilathala kung paano ba yung way namin. Pero yung ganito po, na sa totoo lang kanina na nagbibideo ko, sobrang pong nervous ko. Sobrang nangangatal po talaga ako kasi hindi ko talaga alam. Kaya sabi ko sa Panginoon, gabayan niya lang ako para makapagbigay ako, makapagbahagi ako sa tao, lalo dun sa mga taong stress, may problema. May nakita kasi, isang sakol ko kasi yung mga kabataan ngayon na sa Amadeo, doon sa lugar po namin, I think 3 or 4 na kabataan ang nag-suicide. Naaawa ako kasi masarap mabuhay sa mundo na ipinagkaloob ng Panginoon. Kung maalala natin siya, hindi, ang naging kasi parang hindi kasi napahalagahan or napagsabihan yung mga batang yun. Naaawa ko, sana gabayan sila ng Panginoon at bigyan sila ng liwanag sa kanilang libingan dahil nakakaawa yung mga batang yun. As in, dahil siguro hindi sila nag-guide kung ano ba ang halaga natin dito sa mundo na nilikha tayo ng Diyos. Ayun, hanggang sa na-stress na yung mga bata, nag-suicide, naawa ko.
Pero sana wala nang maulit. Kasi maging lesson sana sa mga teacher at sa ibang mga may matataas na tao na sana tayo bilang tao ipamahagi natin sa kapwa natin kung ano yung nakasulat sa libro. Lumang tipan, bagong tipan, yun ang ipangaral natin. Sa totoo lang po, yun lang ang madadala natin sa kabilang buhay. Kahit anong meron tayo dito sa mundo, hindi natin madadala. Tandaan nyo, ang mga mabubuting gawa at ang kabutihan sa kapwa, madadala natin yan hanggang sa ating kamatayan. Pero ang katalinuhan at kahit ano hindi natin madadala. Yan po, yung mga tanong sa kabilang buhay, hindi po masasagot yan kung gaano kakagaling sa mathematics. Walang tanong yan sa kabilang buhay. Yan po sinasabi ko sa inyo. Kung gaano mo pinahirapan ang utak ng isang tao na mas maganda pang ipaliwanag mo kung ano ang nilalaman ng Biblia, ng Ebanghelyo, ng Torah, ng Quran. Yan po ang makatutulong sa atin. Hindi natin kailangang maging pinakamatalinong tao sa mundo. Bagkos, kailangan natin ng espiritual na salita ng Panginoon. Yun lang po. Talaga pong sobrang saya ko. Kasi simula ngayon, lagi na akong magbabasa ng Quran at kung ano yung ibang alam ko, ipamamahagi ko. Nako, pasensya na po. Hindi ako mag-edit. Never ako mag-edit. Pero, kung ano man ang ganda, pangit, kung anong tingin nyo sa akin, okay lang, walang problema. Basta, ako ay nakapamamahagi ng salita ng Panginoon. Okay? Kasi, ano ba yan? Oh my God. Ayun po. Ito po, yung para po sa mga hindi nakakaintindi, doon po sa dasal namin, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Panginoon, ako po yung nagpapakupkop sa kabutihan ninyo na ilayo nyo ako sa kasamaan ng Satanas. Yun po yun. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Sa surat Al-Fatiha, yung pong sa una namin ng mga dasal ng mga Muslim, yung Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yun po, ang Tagalog po nun, Surat Al-Fatiha, ang panimula. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagi ng pinakamaawain. Ang lahat ng kaluwalhati at pagpupuri ay kay Allah, ang Rab, Panginoon, tagapanustos at tagapagtangkilik ng lahat ng mga nilalang. Ang pinakamahabagi ng pinakamaawain. Ang tanging may hawak o pagpapasya sa araw ng paghatol. Ikaw po lamang ang aming sinasamba at ikaw po lamang ang aming hinihingan ng tulong. Inyong patnubayan kami sa matuwid na landas, sa landas ng mga ginawaran ninyo ng inyong mga biyaya at hindi sa landas na umaani ng inyong pagkapuot, gayon din naman ay hindi sa landas ng mga napaligaw sa patnubay. Yun po yung Tagalog nun. Yun po yung dasal namin na Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iyon po ang Tagalog. Kung makikita nyo po, doon po sa Quran verses ko, kompleto na po doon yung ini-upload ko na I think 900. Kompleto na po kasi ito po is 900 pages. Ito po. 939 pages. Ito po ay 6 times, pang 7 times ko na pong binabasa. 7 times ko na pong naubos tong basahin lahat-lahat. From the first and every Friday po is nagbabasa ako ng Surat Al-Kahf. Yun po yung ang yungib. Yung mga lalaki na nagpunta sa isang yungib. Ikukwento ko din po sa inyo pagdating ng araw, mga lilipas na araw. Kasi po gusto ko nga, simula ngayon sa araw na to, hindi lilipas ang araw na hindi ako magbabasa. Pero pagka po may menstruation ako, hindi ako pwedeng magdasal. Pwede ako magdasal, pero hindi po ako pwede po akong magdasal na hindi dasal ng yung nakaupo lang ako kasi hindi ako pwedeng mag-pray dahil may dugo ako. So yun po, kami pong mga Muslim, 4 to 7 days,
hindi po kami nagdadasal kapag meron kaming dugo. Kasi bawal yon. Bawal din po kaming humawak ng Quran. Pwede kaming humawak ng Quran, pero maglalagay kami ng gloves or something na pwede kaming humawak. Pwede naman kami magbasa. Pero yun po, patakaran po yun sa amin. Pero as in naman, pwede naman din pong humawak. Basta magsuot ka ng gloves. Parang, kasi kapag may mens kami, parang hindi po kami dalisay. Kumbaga, kapag nililinis niya kasi yung 1 month na nangyari sa'yo, yung dugo namin is kiniklear na niya yung halimbawa may nagawa kaming nililinis niya yung buong toxic na meron kami sa loob. Parang ganun. Sa mga kababaihan lang po yun. Ang lalaki po, walang bawal sa paghawak ng Quran. At wala din pong bawal sa mga lalaki na magdasal. Ganun po. Kami po, halimbawa, nandito ang asawa ko, every morning po, 4:30 o 5 a.m., before Fajr, gigising na po kami at pag po kami nagdadasal, sa unahan ko siya at ako po sa likuran niya. Ganun po kami mag-asawa pag nagdadasal. Lagi pong nauuna ang lalaki dahil po siya ang sandigan ng bahay. Kumbaga sa atin, haligi. Yun po yun. Which is parang doon nga po sa amin, sa mga Muslim na babae, ako po as a Muslim, hindi na po ako pwedeng mag-asawa ng Katolikong lalaki. Yung po, papaliwanag ko lang po. Kung halimbawa, kaming mag-asawa ay maghiwalay na, at kung halimbawa lang po at ako'y single mom na ulit, at merong isang lalaki nagkagusto sa akin, hindi na po ako maaaring mag-asawa, lalo at hindi Muslim. Pero kung Muslim po at nasa maayos na pag-uusap po, pwede. Pero ang lalaki po na Muslim, pwede siyang mag-asawa hanggang 4, basta kaya niyang i-provide kung ano yung meron sa una, pangalawa, pangatlo, at pang-4. Yun po ay kung merong kakayahan ng lalaki na ibigay ang marapat at nararapat sa asawang Muslim. Yun po yun. Kasi po ang akala ng iba is, yung iba ay basta na lang naging asawa, hindi po. At isa pa po, antag dito, sandali, sisingalan ko. Okay po, at isa pa po, kami pong mga Muslim na babae ay hindi na nga po pwedeng mag-asawa, lalo't ibang relihiyon. Kung kami po'y sakaling mawala ng asawa or kami po'y single mom na ulit, kami po'y maaaring mag-asawa, ngunit yun ay sa Muslim na lalaki lamang. Yun po. At kung yun ay pahihintulot ni Allah, doon po sa mga karamihang babae na mga Muslim na mga dating Islam, ako po'y nanawagan lang na sana naman wag nating gawing biro at wag nating sirain kung ano ang pagiging isang Islam na babae. Meron kasing iba parang nakalimot na ipagdasal po natin sila na sana po ay rumespeto bilang mga Muslim tayo. Yun lang po. At ayan, medyo pawis na ako, so wala na din yung makeup ko. Wala naman ako makeup, joke lang. O yun po. Tapos meron ako ditong meron pala ako ditong gustong basahin na talata. Pag sa atin, okay po. Hindi ko kasi masyado sa ulo. Okay. Doon sa mga tao na eto ha. Dito po sa Quran namin, verse 2, verse 286. Ito po. Walang sino mang kaluluwa ang binigyan ni Allah ng pasanin na hindi niya kayang dalhin. Ito ay magtatamasa ng bawat kabutihan na kanyang nagawa at magdurusa rin naman sa bawat masama na kanyang nagawa. Magsipanalangin, O aming Panginoon, kami ay huwag ninyong parusahan kung kami ay nakalimot o nasadlak sa kamalian. Aming Panginoon, huwag ninyong ipapasan sa amin ang pabigat na inyong iniatang sa amin.
Inaatang sa mga nangauna sa amin, mga Hudyo at Kristiyano, aming Panginoon. Huwag ninyong iatang sa amin ang pabigat na higit sa aming makakaya. Patawarin ninyo kami at pagkalooban kami ng pagpapatawad. Kami ay inyong kahabagan. Kayo ang aming maula. Tagapangalaga, tagapagbantay, tagapagtaguyod. Kami ay gawaran ninyo ng tagumpay labang sa mga tao na hindi sumasampalataya. Inuulit ko po, kami pong mga Muslim ay mabubuting tao. Hindi po namin intensyon na manakit sa kahit sinong tao dahil lahat tayo ay nilalang ng Diyos. Kung anong paniniwala ninyo ay iginagalang po namin. Gayon din po sana ang gawin nyo sa amin. Dahil sa mga tao po kasi na hindi nakakaunawa kung ano kami bilang mga Muslim, nais ko lang pong iparating. Ngayon po na ipinapaliwanag ko na bilang ako balik Islam, pinapaliwanag ko po kung gaano karami ang mabubuting Muslim sa mundo na ang akala ng tao ay masama. Inuulit ko po, hindi po masama ang mga Muslim. Yun po ang kabutihan ng pagiging Islam. At sana po mas maunawaan ninyo kung ano ang halaga ng Panginoon sa mga darating na araw at sa mga lilipas na araw. Kasi po sa totoo lang, ang purpose po natin dito sa mundo is ang sambahin lamang siya. Yun lang po at maraming salamat po. Bukas na po ulit kasi I will going to sleep na. Okay po.